Grabe itong naranasan ko mga paps. Alam nyo yung pasada kapag madaling araw yung oras na tulog na ang mundo at ang kalsada lang ang gising. Zigzag na daan sa bundok, walang ilaw, walang bahay. Headlights lang ng sasakyan ko ang humihiwa sa dilim. Sobrang lamig. Yung klase ng ginaw na kahit patay ang aircon, parang may kamay na dahan-dahang humahaplos sa batok mo, pababa sa gulugod. Habang maingat akong lumiliko sa isang kurbada, biglang may tumama sa ilaw ko. Isang babae. Nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada, tuwid. Parang hinihintay talaga ako. Suot niya ang puting uniforme ng nurse malinis sa itaas. Pero sa laylayan, may bahid ng lupa at parang tuyong putik o dugo. Huminto ako. Hindi ko alam kung awa ba o katangahan ng nanaig. Binuksan ko ang bintana. Sundo po ako sa may klinika, sabi niya. Ang boses niya, hindi normal. Tamlay, malalim. Parang hindi galing sa dibdib, parang umaangat mula sa ilalim ng lupa. Maputla rin ang mukha niya. Hindi yung maputlang puyat, kundi maputlang parang papel na matagal nang tinanggalan ng buhay. Sige po ma'am, pasok po kayo, sagot ko. Pagsara pa lang ng pinto may mali na. Habang umaandar kami, unti-unting bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. May amoy na hindi ko mawari, halo ng gamot, formalin, at isang masangsang na amoy na parang nabubulok na laman. Bigla siyang umungol. Mahina noong una, parang pigil na iyak, hanggang sa naging ungol ng isang hayop na nasasaktan. Sobra na ang sakit, bulong niya. Nanlamig ang mga kamay ko sa manibela. Sinilip ko siya sa rearview mirror, pero parang ayaw ipakita ng dilim ang mukha niya. Lumingon ako sandali, at doon ko nakita ang katotohanan. Ang mga mata niya biglang pumutok. Kasabay ng ilong niya, pumulwak ang malapot at itim na dugo. Hindi dumadaloy, umaagos. Parang may sumabog sa loob ng bungo niya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiiyak. Nakangiti siya. Dinala nila ako rito, sabi niya habang diretso ang titik sa kin. Tinest nila ako. Wala nang puti sa mata niya. Dugo na lang. Biglang tumirik ang makina ng sasakyan ko. Huminto kami sa harap ng isang lumang bakal na gate. Hindi klinika. Isang abandonadong research facility. Yung matagal nang isinasama sa mga bulong-bulungan tungkol sa illegal na eksperimento. Mga pasyenteng hindi na raw lumabas. Mga nurse na hindi na nakita. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan ko. Mag-isa. Pasok tayo, sabi ng babae habang bumababa. Sunduin natin sila. Sa loob ng pasilidad, may mga aninong gumagalaw. Mga babaeng naka-uniforming nurse. Lahat sila, umiiyak ng dugo. Napako ako sa upuan. Hindi makasigaw, hindi makagalaw. Bago tuluyang mawala ang babae sa dilim, lumingon siya sa kin. Hindi na galit, hindi na masakit. Parang nag-aanyaya. Parang gusto niyang sumama ako sa kanila sa walang katapusang pagdurusa. Kaya kayo mga paps, naranasan niyo na bang magsakay ng hindi niyo kilala sa gitna ng dilim? Sa susunod, tingnan niyo munang mabuti ang mga mata nila. Dahil hindi lahat ng humihingi ng tulong gusto talagang mailigtas. Minsan, ang kabutihang loob natin, ang mismong daan papunta sa kapahingahang, hindi na natin kailanman matatakasan.